So may nabasa kasi ako na comment guys sa ating YouTube comment section na ang sabi ay baguhin ko din daw yung sinabi ko na gulay lang ang kinakain namin. Kasi daw yung hindi daw ganito ang katawan ng gulay lang ang kinakain. Nung nabasa ko yun, ang ano ko lang po doon ay about pagiging sensitive natin sa pag-shame ng body ng iba. As a mom, alam niyo naman ang mga hormones namin. There was one point, so lahat ng anak ay pinagsakripisyohan ng nanay. So, the next time you're gonna say to a mom na ang taba mo, think twice. Kasi ang hormones po namin ay bongga talaga. Hi guys, good morning. So, today is Tuesday ng umaga. Magta 10:30 na. Kung mag-cellphone ng konti, ayan, nagising na si Vibe. So, bangon na tayo. Una nating ginagawa, depende kung masipag tayo or hindi. Madalas hindi. Tinataob muna yung mga pinaggamitan kagabi. Pakulo na tayo ng water kasi mag-breakfast na si Vibe. Tapos ilalabas na natin yung mga i-defrost kailangan para mamayang gabi. Magluluto tayo. Mamaya ang lulutuin natin ay mami at adobong atay. Hindi sila partner. Mahilig kasi ako sa mga ganun. It's been a while. Tapos natutuwa nga ako na yung kanilang superstore dito medyo kumpleto. So, nung nakakita tayo ng ganyan, bumili na tayo agad. I-defrost lang natin siya kasi lahat sila frozen. Ito naman yung pagkain ni Vibe. Mukha namang okay si Vibe ngayon, oh. Ayan, nakatayo na siya. Malaking tulong talaga na nandun si Ite. Kung wala si Ite, I don't know what to do. Charot. Madilim pa sa bahay namin, no? Wala si Chis na. Kasi nga si Kiko, gusto niya madilim. Guys, dumating yung ating order na pang CCTV at saka yung sa ating ano ba tawag doon? Garage door. Kasi karaniwan, yung garage door, nagiging problema. Kasi di ba nga rin, nakaalis ka na ng bahay pero hindi mo sure kung naisarado mo ba yung garage door. Breakfast, cereal. So, si Vibe, mahilig po siya sa cereal na fruity. Yung mga banana, mango, yan. Tapos, mahilig siya sa warm. Ayaw niya ng malamig na. Hindi niya kinakain. After nito, guys, maglalaba tayo kasi hindi kami naglaba ng weekend. Tapos noon, pagkalaba natin today, medyo mag-i-empake tayo ng konti kasi yung mga gamit na dadali natin sa Pilipinas, pipiliin natin kung ano yung mga dadali natin. Ayan, tapusin ko lang itong pakainin guys. I don't think gusto nyo kaming panoorin hanggang matapos. Kaya ika-cut ko na to. See you in a bit. Bye! Nag-segregate na tayo ng ating mga lalaban for today. So, meron tayong mga Vibe na kahiwalay. May mga blacks, color, yung mga dark colors. Tapos, merong mga white colors. Tapos, merong mga colored. Yan, pinaghihiwa-hiwalayin natin siya. Hindi ko alam kung ganun din ba yung practice ng iba. Actually, nung simula, hindi talaga kasi ako naglalaba sa bahay namin dati nung kabataan ko. Ibang maka-assign sa akin. Nung pagdating namin dito, hindi ako naghihiwalay masyado ng decolor at black. Ay, decolor at puti, yung mga ganyan-ganyan. Natutunan ko na lang siya dito. Sa sister ko. Si Jen lang ang nagturo sa akin. Te, paghiwa-hiwalayin natin. Kaya dati wala kaming white. Wala kaming mga puting t-shirt, ayoko na mag-white kasi nahihirapan nga ako, hiwalay mo pa siya, tapos nun, basta mga ganyan-ganyan. Pero ngayon, dahil nga may sarili na rin naman tayo, dati kasi nag-ano lang kami, yun sa naghuhulog ng mga coins, ganon. Pero ngayon, ayan, meron na tayong sarili nating washer-dryer, o tsaka dun sa kabilang bahay natin, may sarili na tayong washer-dryer. Kaya medyo natutunan ko na rin siya. Pero nung una, guys, wala talaga akong kamuwang-muwang sa buhay. While nagsalang tayo ng isa, maliligo lang tayo mabilis guys. Tapos, catch up tayo in a bit, ha? Uh-oh, no. Hey! Hello guys, ayan, naputol tuloy yung sinasabi ko kanina. Nakapost pala, buti napansin ko. Ayan, nakatapos na nga kaming maligo ni Vibe. Tapos ngayon, naliligo na rin si Ate Christine. Naisa lang na natin yung pangalawang batch ng ating labahin sa washer. First batch nung labahin nasa dryer na. Sa lahat ng gawaing bahay, feeling ko ang paglalaba talaga ang medyo time consuming kasi hihintayin mo siyang matapos and then pagkatapos niya kailangan mo siyang i-fold or kailangan mong i-iron. Pero habang hinihintay nga natin ang mga kaganapan, magkukwentuhan muna tayo guys. So may nabasa kasi ako na comment guys sa ating YouTube comment section na ang sabi ay baguhin ko din daw yung sinabi ko na gulay lang ang kinakain namin kasi daw yung katawan ko daw hindi daw ganito ang katawan ng gulay lang ang kinakain.
natatawa na lang ako, guys. Pero okay, linawin natin yung sinabi ko kasi wala akong time panoorin ulit kung ano yung sinabi ko. Kasi nga medyo busy tayo today. Pero ang ibig kong sabihin nun, guys, ay kasi parang sinabi ko dun sa video na yon, yung pagtitipid. Sinabi ko yata dun sa video na yon na every other week lang kami namamalengke. Other week kaming namamalengke. May ibang tao na iisipin na, ay, puro delata ang kinakain nila or puro yung, ano ba tawag dito? Puro processed. Yung mga hot dogs, ham, baka ganun yung isipin kasi every other week. So, kaya ako pinoint out na kailangan pa rin magulay. So, hindi ko, parang gusto ko lang sabihin na hindi naman unhealthy yung aming mga binibili. Kahit na every other week or every week kaming mag-grocery. So, nakaplano lang talaga. Weak din ang aking character. Pero, malakas ang loob ko po. Na yung parang hindi ako sensitive masyado sa mga ganyang bagay. Kung sabihan nyo man ako na mataba ako, it's fine by me. Ngayon, ang gusto ko lang i-point out sa video na ito din on top of dun sa ating daily vlogs, di ba? Papakita ko sa inyo ano yung ginagawa namin the entire day. Nung nabasa ko yun, ang ano ko lang po dun ay about pagiging sensitive natin sa pag-shame ng body ng iba. The reason is because hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan nila. For example, ako po, kapapanganak ko lang. Hindi naman kapapanganak, pero 10 months na to. Pero alam niyo yun, as a mom, alam niyo naman ang mga hormones namin. There was one point na wala akong ginawa, guys, kundi umiyak ng umiyak. Kasi pangit na pangit ako sa sarili ko. Tabang-taba ako sa sarili ko. Imagine, guys, nagpunta ako sa Canada ng 50 kg, 55 kg, in between 50 to 55 kilograms. Ngayon po, pagkapanganak ko, nag-65 yata ako. 10 kg yung nag-gain ko. So, sobra yung hormones at yung mental stress, physical stress. Kung makikita nyo, guys, ayan, ang dami ko pang kutsang. Again, that is also a result of panganganak. So, lahat ng nanay nagsakripisyo para sa anak nila. At kayo, walang tao dito na hindi anak. Lahat tayo ay anak. Dahil hindi tayo biglang sumulpot na lang sa mundo nang wala tayong nanay. So, lahat ng anak ay pinagsakripisyohan ng nanay. So, the next time you're gonna say to a mom na ang taba mo, think twice. Kasi, ang hormones po namin ay bongga talaga. Maging extra careful lang tayo sa pagsasabi natin. Maging sensitive tayo. Hindi specifically to para kay commenter or para kay kuya na nag-comment. Kasi I don't think na yun yung ibig niya sabihin. Na mali lang siya ng intindi. So, pero yun, in the future, let's be extra careful sa mga sasabihan natin ng mataba. Kasi, number one, hindi nyo alam, meron pala siyang underlying condition. Yung mga thyroid, di ba, nakakataba yun ng bonggang-bongga. Tapos yung mga diabetic, minsan lumulobo din sila, yung mga ganyan. Nung ako po ay nabuntis, nagkaroon po ako ng diabetes at nagkaroon din po ako ng high blood pressure. So, kung kapapanganak ko lang at sinabihan ako ng ganon, iiyak ako buong araw. Ganon talagang kalala. Kasi, yun nga, yung mga postpartum, hormones, hindi pa kasi sila nagbabalik ng normal agad-agad. So, yan yung mga pinagdadaanan ng isang babae, ng isang ina, na kailangan natin maging extra sensitive about. So, yun lang yung gustong i-point out. Ayan na, guys. Tapos na tayong magluto ng, hindi ko alam kung ano to, pansit. Puro siya fish ball, fish cake, tsaka yung crab meat. Mga tipid lang. Ayan, ganyan siya. Carrots and celery. Madaming celery. Kumakain ko ng celery, te. Madaming celery sa rep, nilagay ko lahat. Kung di ka naniniwala na alas 3 kaming kumakain, maniwala ka na. Ito yung pruweba na alas 3 talaga kami kumakain. Mahal ba? Guys, ayan, nakaluto na nga tayo at nakakain na rin tayo ng dinner. Pagkakain natin ng lunch, kumain na tayo ng dinner, charot. Luto nga ako nitong adobong atay. Malub. Atay, balon-balunan, chicken heart. Ayan, yan yung ulam natin for today. So, nagbablog po kami. Pero sa totoong buhay, nanay din po ako. Kaya, pasensya na. First meal of the day. Shout out. First meal natin yan. Naglomi siya at saka yung adobong atay, balon-balunan. Tapos, sinamahan na rin niya ng cake, syempre. Diet siya. Ayan. Si Vivory, kumakain na naman. Biboridap. Biboridap. Yun lang naman. Wala namang kakaiba sa araw natin. Katawan namin, napapansin eh.
Nino? Yung sa may comment, di ba? Ay, oo, meron dito yun. Meron akong nilagay dito. No. Sinabi ko yun. Oo nga, walang body Sabi ko, shaming. no to body shaming. Bash-bash lang. Ano ba sabi? Bash-bash lang. Walang personalan. Ano? Ako mag-edit nito, sasama ko to. Ano? Kapag ka bagong panganak, huwag yung sinasabihan ng ganun. Ay, sinabi ko. Kasi mali yun. No? Yung katawan na to, hindi katawan ng vegetarian to. Katawan to ng nanay nakapanganak lang. 9 months akong buntis. 9 months akong hindi kumakain. Hindi man. Kailan ko lang ba nalaman na diabetic ako? Siguro 3 months later, no? So, yung second, third trimester ko, hindi ako nagkakanin, hindi ako... Saan ka nakakita ng buntis na bawal mag-fruits na ma-sugar? Hindi ako... Yung mga ganun, kasi lalaki yung baby, mahihirapan mo siyang ilabas, tapos may mga complications si baby. Ang usually, kapag ka daw ikaw ay may gestational diabetes, pag nilabas mo ang bata, mababa ang sugar ng baby. Kasi sanay siya sa environment na mataas ang sugar. So, pag nilabas mo siya, hindi nagpo-produce yung katawan niya enough sugar for herself, for himself. Kasi nga, akala niya, pinoproduce pa nung paligid niya yung sugar. Ganon. Kaya, stop. Body shaming. Yun naintindihan yung sinasabi ko. Sabihin nyo na lang ng maayos. Pero wag nyo sasabihin na mataba ako kasi kapanganganak ko lang. Di ba may isang beses na iyak ako ng iyak? Kinuwento ko na rin yung kanina. Iyak talaga ako ng iyak, te. Kasi sabi ko, pangit-pangit ko. Tapos binili niya ako ng ganon, girdle. Di ba iyak ako ng iyak? Tapos hindi sakto yung girdle. Malaki sa akin yung girdle. Pinalit pa niya. Sige guys, sana ay nag-enjoy kayo sa pagsama sa aming very uneventful day sa bahay or sa buhay namin. Kung nagustuhan nyo po itong aming video, please like, subscribe, share this video to your friends, at mag-comment na rin kayo sa baba kung ano pa ang gusto nyo makita, kung ano pa ang gusto nyo marinig, at malaman tungkol sa aming buhay sapagkat po kami ay nahihirapan ng gumawa ng content. Wala na po kaming may topic. Ayan. So, kita-kita ulit tayo sa video natin bukas. Salamat. Bye. No to body shaming. Vavush!